Hi guys! Good morning! Ayan. Maagang maaga. Makain na sila. Dahil buwan ng wika ngayon guys. Kailangan maaga tayong maghanda. Anuhan pa natin sila. Sulo natin ngayon. Sulo kasi si Christian. Maaga pang umalis papuntang Balamban. So, tayo po yung naka-duty. Yan, kape muna tayo. Sila, nag-aalmusal. Kain po tayo, guys. Itlog yung... yan, tingnan nyo yung bandage ni Pinsoy. Nasa left. Hindi po yan nasa right. Tapos tayo naman guys is nagkakape. Yan, nakanda na yung mga ano nila, bisan. Yung kay Chrislyn, i-adjust pa natin kasi medyo malaki sa kanya. Pangdalaga na kasi yung size. Hindi na natin pwedeng ibalik. Kasi lalaki naman si Chrislyn, pwede pa ito susunod. O kaya si Sia. Pero si Sia matatabunan pa nito. Si Pinsoy, ano lang po siya. Formal attire lang po siya. Formal attire. Ay, hindi pa tayo nakapag-ilamos guys. Kasi alas 4 ako gumising, nagsaing. Tapos nakagising din si Christian. Nagulat po ako, akala ko kung ano lang. Sabi ko, aga mong nagising, alis daw siya. Hindi ko alam na meron po siyang lakad ngayong araw. Punta po siya ng Balamban kung saan po sila nagtrabaho ni Pix Vlog noon sa Tunisi. Sa Tunisi yun. Kukuha po siya ng CEO. CEO ba yun? Basta yun yung pagkarinig ko kay yung chat ni Walin kagabi na nag-aano pa sila. Nagdidibati pa sila kasi may lakad pala. Nagyayano-yano lang. So ngayon, tayo po yung winner. Kaya kinakailangan na maga tayo maghanda. Tapos ayan si Sansan yung maunang maligo. Si Sansan po yung nagluto ng ano nila, ulam, itlog. Tapos ako kanina pa kang mga alas 4 ako nagsaing. Tapos bumalik lang po ako pagiga. Kasi parang madilim pa. Ngayon, yung oras is alas 6. Alas 6:12. Saktong-sakto lang yun dahil alis kami dito mga 7:30. Hindi na kailangan na umaga na pumasok doon. Nahuli si Sia. Giniginaw kasi pinandar yung electric fan. Punasi ito. Sa sandal na kamo. Aray. Itong punas dito na red, punasi. Okay, sandal na diyo sa sapatos. Yan, pinapapunasan ko kay Chrislyn yung sandal nila. Dahil magsasandal lang sila ngayon. Kapares ng Filipiniana dress. Ayan, nakabihis na po sila guys. Siya at saka si Chrislyn. Sugar alating bag, ayaw isa buong. Sugadla. Si Pinsoy, ayan. Sila muna yung ihahatid, una ni Papa Bit. Si Sansan nandoon na. Tapos, si Pinsoy, huli na kasi kailangan ko pang samahan. I-report ko muna sa teacher niya. Kakandarapan na po tayo, guys. Natin, mananagaktak. Uy, ginoo ko. Hindi lang muna ako maliligo, lang po ako magpapantalon para, kasi pag maligo pa ako matatagalan. Yung oras is alas 7:19 po. Pero pika muna soy. Di ka pa man aalis. Di ka nila kasabay. Ikaw Siya,
Pag wala pa doon yung teacher nyo, maupo ka lang. Yung damit mo, hindi yan bagay sa magtatakbo-takbo. Kailangan dalagang Pilipina yung kilos. Ha? Sige, kasi wala yung papa nyo. Kasi mauuna silang ihatid. Yan si Chrislyn. Ayan, papalis na po kami ni Pinsoy. Alas 6:30 na po yung oras. Hinatid na sila, Chrislyn at saka si Sia ni Papa Bits. Nihingal po tayo sa kakahabol ng oras. Sakto lang yung alis namin ni Pinsoy. Alas 7:30. Nandun na si Pinsoy sa kalsada. Hindi pa naman bumalik si Papa Bits. Ayan na. Po yung mga bata, papunta na sila sa gym. Kami ni Pinsoy nandun na sa loob kasi nakita namin yung teacher niya, nagpipila na po sila. Doon na po kami sa loob nagsisikipan. Pinalabas lang muna ni Ma'am Pasaul yung si Pinsoy kasi baka daw yung sugat ni Pinsoy. So andun si Chrislyn, sila Sia wala na doon sa room nila. Hahanapin ko. Alas 9 na po yung oras. Nandito pa kami sa waiting area kasi hindi pinasali doon sa loob si Pinsoy ng teacher niya kasi natatakot baka daw masagi yung sugat. Pinalabas po kami, hindi po pinasali doon sa pila. Pinagpipilian pa po yung kada label kung sino po ang maganda yung mga nakasuot na costume. So ayan, tingnan nyo, mainit na. At si Pinsoy nandun. I-snack na daw siya. Pinabili ko lang muna ng ice cream, yung tag 5. Ayaw po bawasan yung baon niya. Ayan, sisilabasan na po yung mga estudyante. Si Sia nandun na sa room nila. Nauna na po silang lumabas. Pinuntahan ko muna at andun, nag-i-snack na din. Hindi ko na videohan kasi magulo doon sa loob. Ayan. Ang gaganda po ng mga suot ng mga bata. Nagpaka-costume po sila. Kasi may points daw. Yan. Yung mga teacher, ang ganda. Hindi ko pa nakita sila, Chrislyn. Pag nakita ko na yung ni Pinsoy din, teacher na lumabas, pupunta na po kami doon sa school. Nandito po kami sa waiting area. Nandun kami kanina sa loob ng covered court. Sabi ng teacher ni Pinsoy, wag na lang natin pasalihin si Pinsoy kasi nagsisikipan doon sa loob. Yan. Labas na. Tingnan ko lang kung makita ko yung teacher ni Pinsoy. Pupunta na po kami sa room nila. Hindi ko pa nakikita. Alas 9:10 na po yung oras. Terik na po yung araw. Sa dami po ng estudyante, hindi nagkasya doon sa covered court. Kasi hindi naman sila pwede dito sa pinaka-plaza nila kasi yan yung plaza nila. Wala nang Bermuda. Tubig na yung nakikita dahil malakas yung ulan. So ayan na sila, Chrislyn. Ayan na sila Chrislyn. Ayan na sila. Yung kay Pinsoy grupo hindi ko pa nakikita. Tingnan nyo yung mga bata. So uwi ako ngayon. Pagkatapos dito, nandito si Papa Bitsen kasama ko. Pag uwi namin, magliligpit muna ako kasi sobrang kalat ngayon sa bahay. Hindi po ako nakapagligpit. May kanin naman, so maghahanda na lang po tayo ng pagkain nila para sa tanghalian. So babalik na naman po tayo balik dito. Pa nakikita yung teacher ni Pinsoy. Or baka nandun na kasi nagpunta pa ako kila Sia.
So, bali pupuntahan na lang natin doon. Wala pa naman si Pinsoy bumibili ng ice cream. So, ayun. Naihatid ko na sa room si Pinsoy. Uwi na kami ni Papa Bits para naman mag-asikaso sa tanghalian nila. Babalik na naman tayo dito sa eskwelahan. Oh my gosh. Oh, nag-aliwalas na po yung covered court. Tara na. Sige lag. Sige lag pananaw ni Papa Bet sa ako. Gingnan na tara. Di pa tayo nakaligo guys. Nagbihis lang po tayo. Mamaya ng hapon tayo maliligo pagkatapos ng mga kilusin. So ayan. Una tayo sa gate. Una tayong lumabas. Ayan. Nandito na tayo sa bahay. Sobrang tahimik. Tapos pagbalik ko, dalhin ko itong gamot ni Pinsoy para makainom siya mamayang ngayong tanghali. Tapos ayan, sa pagmamadali natin, ayan, hindi pa tayo nakapagligpit. Nandiyan pa yung lotion, tapos yung relo ko hindi ko na nasuot, tapos ayan yung ni Pinsoy, hindi ko po naligpit. Yung tuwalya, ayan, hindi pa nakasabit. Tapos, ayan, yung plancha, yung mga nila, hinubad. So, yan, talagang makalat pa yung bahay. Yan, hindi tayo nakapag-ligpit pa. Yan, nagkakalat pa. Hindi pa nakapambukas. Yan, makalat pa, makalat. Tapos, ayan si Papa Bits. Kakain po siya dahil bumili siya ng ulam doon na luto na. So, ang gagawin natin, muna tayo, magliligpit. Tapos ayan, hindi pa tayo nakapanghugas. Liligpit muna. Yan, hangir. Madilim yung bahay. Kasi, yun nga. Paano natin yung ilaw para lumiwanag. Okay. Hindi pa tayo gawin natin guys, ligpit muna tayo. Parang nahihilo po ako sa init ng araw. Sobrang init po sa labas. Ligpit muna yung pangtahi. Kasi Chrislyn dadalan ko ng bihisan kasi naiinitan daw siya sa suot niya. Pagbalik ko dalhan ko ng yan, yung relo natin hindi na nasuot sa pagmamadali. Inano ko muna si Pinsoy sa teacher niya, report. Tas sinabihan ko yun na wag nang malikot. Muna ligpit. Tapos meron pa silang natirang itlog. Yan po yung iuulam natin. Tapos may binili sa Papa Bits na munggos. Makikiulam tayo kay Papa Bits.
ano ko muna ito, ano. Ibalik sa dapat lalagyan. Balik muna natin. Ayan, hindi na po tayo nakapag vlog na kumakain tayo dahil may dumating po. May pinapirmahan sa akin na na-receive ko po yung galing sa mayor's office sa mga mayroong tinda para sa permit daw. Tanong ko, ano ito? Pagkatapos kong pumirma, magbabayad ba niya? Sabi hindi, na-receive lang na ano. Perma lang na na-receive mo. Sabi ko, wala namang laman yung tindahan ko. Tapos, pag may laman naman po yan, pero parang hindi na yan tinda kasi kami lang po yung gumagamit. Pag may bumibili, pinabibili natin. Pag yung binibili nila is mayroon. So, yun po. Sabi ko, ano to? Kailangan bang permahan? Kailangan daw permahan. Pero, katulad pa rin noon nung bigyan po kami ng parang notice. Para tuloy hindi na tayo ginaganahan na magtinda ganun. Kasi maliliit lang na tindahan inaano nila. Pinupursigi. Sabi ko naman parang hindi na yan tindahan dahil palaging sarado. Kasi pag umalis ako sarado. Binubuksan ko lang yan kung nandito tayo. Dahil pag hindi ko naman binuksan na nandoon ako sa loob, mainit. Para po akong nasa kulungan. Sa silda. Tapos ayan, alas 10:22 na. Pagkatapos kong maghugas, ihahanda ko lang muna yung kanin nila, yung mga bata. Tapos nag-chat yung teacher ni Creslin na magdala daw ako ng bihisan ni Creslin. Hindi naman po ito magkakaganito kung nandito yung papa niya na nagkakandara pa po tayo. Malayo yung pinupuntahan ng papa niya dahil sa Cebu, sa Balamban ba yun or Talamban? Basta ganun. Doon sa trinabahoan nila ni Pix. Ay, parang hinihingal po tayo guys. Nakakahingal talaga yung maghabol ng oras para hindi ka pumalit kung saan po yung punta. So, hindi lang muna tayo makakapag dito. Umaya na siguro. Pagkatapos kong magpakain ng mga bata, uwian na lang natin kaagad para makapaglinis tayo. Yung mga natin, yung mga hinangir is nandiyan pa, hindi pa nakakalabas. Sayang yung yung init ng araw, pero baka pag ilabas ko naman umulan bigla, masasayang din dahil tuyo na, mababasa-basa ulit. Nakakahiya naman kanina in-interview tayo para doon sa permit ng tindahan. Sabi ko naman, agoy, tingnan niyo yung laman ng tindahan ko. Tindahan pa ba yan? Karamihan sabon. Yung binili ko ng gatas at saka Milo, ilang piraso na lang. Kasi parang, yan, yung sabo pa, Joy ko, malinaw na. Kasi, pag si Creslin talaga yung manghugas. Huwag mo na lang asahan. Mauubos yung Joy mo. Kasi, binubudbud. Di naman natin pwede pasukin si Pinsoy kasi last review na nila ngayon. Tapos bukas examine na nila. Tapos 20 examine pa rin na dapat yun na yung balik ni Pinsoy sa hospital para tanggalin yung tahi.
So sa 21 na lang po kami pupunta doon. Absent kami dahil hindi lang yan basta-basta magpunta sa OPD. Maraming pa-check up. Pipila ka pa. Dahil hindi naman po kami sa emergency na magpupunta sa OPD na. Patitikin natin muna ng exam. Sabay-sabay yung ano nila. Yung exam, pati si Sansan, exam nila sa 20 din. Na, yun. May sugat din si Sansan. Hindi nagsabi. May sugat po siya. Sabi niya, maasan na daw yung bandage ni Pinsoy. Kasi kahapon, nag-drive po siya ng motor, nagpagupit. Dahil yun nga, mag-exam sila ng pagupit. Tapos sabi niya, asan daw kuno yung ano, yung bandage ni Pinsoy. Sabi ko, bakit? May sugat ka ba? Niya wala, basta. Agoy! Nag-slide pala siya ng ano, ng motor. Kapapasok dito, nag-slide. Yun, yung tuhod niya may sugat. Malapad. So ako naglagay ng bandage. Nilagyan ko, nilinisan ko ng betadine. Hindi siya nagpalinis ng alcohol dahil hapdi daw. Malapad yung ano sa tuhod niya. Tapos timing naman, mayroon pang natirang medisina si Pinsoy kahit hindi para sa kanya yung pain reliever ba. Marami pa namang laman dahil sabi ng doktor, basta hindi na masakit yung sugat ni Pinsoy, huwag nang pagpatuloy inumin. So yun, may sobra pa si ano yung pinainom si Sansan para hindi sumakit. So syempre bagong sugat pa lang, mardi talaga yan. So ngayon, ika siya na pumasok. Tapos, sabi ko sa kanya, kumusta ang motor? Kasi siyempre magagalit si Papa Bit, may gas-gas ba? Niya sabi, wala ko na wala. Hindi naman na ano. Kanina nayahatid na sila sa eskwelahan. Linilinisan na ni Papa Bit. Sabi ni Papa Bit, natumbagan ini nga motor. Sabi na, parang natumba daw yung motor. Sabi ko, kay ano? Bakit? Maraming gas-gas. Yun, nagkatinginan po kami ni Sansan. Katinginan. Sabi ko, na-slide ka na di si Sansan. Ganito na. Yun, kasi alam na ko noon na kurbada. Kasi mabato yung ano, mabato yung na-slidean ni Sansan yung paliko banda dito sa amin. Kahit, ano, kahit medyo dadan lang yung patakbo mo. Kung yung kamotor pa ganun, tabingi yung kaupo, yun, may slide ka talaga. Kasi maraming bato. Yun na. Wala tayong magagawa dahil tapos na. Tapos na po yung show, yung eksena. Dito pala yung pinggang ko. Hindi na ano. Handa pa ako ng bisan ni ano, Chrislyn. Yung sandal niya na ano, na tanggal yung mga gilid-gilid. Marami tayong dadalhin ngayon sa pagbalik sa school. Oh my gosh. Yan, nakahanda na po yung damit ni Chrislyn at saka sapatos niya. Yung rubber shoes niya, yung rubber shoes. Ipon ko lang dito, tapos maghahanda naman tayo sa ano nila, pagkain. Ano lang muna. Asan na ba yung iba? Saan ba nilagay yung ibang baunan? Susuot ko na lang yung
relo natin. Baka makalimutan na naman. Gosh. Hindi lang dadamihan yung kanin dahil iba yung kain nila sa school kaysa dito sa bahay. Pag nandito na sila sa bahay, marami po yung kain nila. Pero sa eskwelahan, maliit lang. Ganito lang yung kanin, halos hindi pa maubos. Bakit? Katawa gini nga bata. Ang kan siya ko natawa. Hello. Ito. Agad siya. May pinapanood si Papa Bits na bata sa Facebook. Natatawa daw siya kasi pareho daw kay Sia tumawa. Ito yung yung ginagamit ko na baonan, yung binili ko. Yung binili ni Mama Walin na dalawa yung anuhan. Hahanda ko na lang yan pag sa susunod-sunod na pasukan. Ito lang muna kasi parang idalhin kasi ginaganyan lang yan. Tapos tag-isang plastic pagdating doon ibibigay lang natin. Sila nang bahala. Kada isa may kasi ito yung lalagyan natin ng baon nila. Inilalagay sa plastic isa-isa. Yung pink ay kanin. Bibilang ko na lang sila ng ng ulam doon sa labas. Hindi na tayo makakapagluto. Meron sila ditong manok na preprituhin ko pa, palalambutin pa. Kasi frozen. Wala nang oras. Wala nang oras magpalambot, magprito. Yung pink kay Chrislyn, nagkulang ako ng plastic na kinuha. Yung blue kay Pinsoy. Tapos, yung pagtalagay ko ng baonan sa plastic, yung nasa ilalim kay Chrislyn. Yung pangalawa kay Pinsoy. Siyempre, yung nauuna kay Sia. Dahil si Sia po yung una natin pinapakain. Ikaw wala palang plastic. At siyempre, hindi natin kakalimutan yung gamot ni Pinsoy. Yan guys. Hindi ko sasakto yata. Kuha muna ko ng isang plastic. Pero ihahatid ko na din kay Chrislyn yung niya, yung baon at saka damit niya kasi para po makapag-bihis na po yung bata. So, ayan yung bitbitin natin. Yan. Yan ang mga nanay. Parang Christmas tree. Inuman muna natin ng malamig na tubig para umalis na. Si Sia pala nakalimutan natin dalhan ng bisan.
papag-dressin natin. Bukas na lang natin papag-uniform mihin dahil exam na nga nila bukas. So, ayan. Nakahanda na po tayo, guys. Handa na po tayo. Umalis. Magsobrero lang muna tayo. Wala munang liguan. Ragids muna lang tayo, ragids. Kunting pabango. Guys, alis na po tayo guys. Alis. Ayan, bumili muna tayo ng ulam. Punta na tayo kay Sia. Papabits doon lang muna. Hintay lang muna dyan sa sa waiting area. Hindi na pwedeng tumambay yung motor sa labas. Pinapapasok na yung guard dito sa sa campus. Iwan ko kung tapos na yung klase. Papakain na nga. Pakain na sila. Ayan, nakabihis na po si Sia at pinapatapos ko munang sulat. Dahil meron po sila nga ansiran. Di pa tapos magsulat. Ayan, kumakain si Sia na tanggal yung ipin niya, guys. Ayan, natanggal yung ipin niya. Nga? Hindi dumugo. Kainin muna natin si Sia. Ayan, hindi namin kinaya yung init, guys, sa labas. Po kami, nagpalamig muna. Mura lang naman to, tag 30 pesos. Mingo grahams. 30, 40. 30, ay, 40, 40. O, 45 pala daw sabi ni Papa Bits. Natapos na din po yung mission namin sa mga bata. Mamaya namang alas 3. Pagsundo, kung hindi pa dumating si Christian sa hapon. Parang nandito na nga si Christian yata. Didinig ko ng motor. Hindi. Nanaginip pa lang ako. Ang dali ng oras. Ang alas 12:40 ising buna. Yung charger ko, nagluluko na guys, nagluluko. Charge hindi. Kasi matagal na to yung charger ko. Repair ko na lang yan. Meron ng plaster. Po tayo na naliliga kung saan tayo pupokus kasi nakamonitor sa atin si Mama Walin at saka si Ate Siksi. Nagtatanong si Ate Siksi kay Pinsoy, nagtatanong si Mama Walin sa tatlo niyang estudyante, nagtatanong kung nakapasok si Sansan, nakapasok yung dalawa, tapos kung okay yung nila ngayon kasi buwan ng wika nga, nakasuot sila ng Filipiniana dress, Philippine dress. Sabi ko, wag kayong mag-alala. Pag ako yung nagbantay, walang problema yan. Everything is under control. Tama ba? Everything is under control. Kasi tatanong si Mama Walin kasi wala nga si Christian. Yun lang. 3 balik po kasi una hinatid si Sansan, yung sunod si Creslin at saka si Sia, pagkasunod kami ni Pinsoy, yung huli na yun, kasama ko si Papa Bits. Buti na lang
Di mainit yung ulo ngayon ni Papa Bits. Binigay ni Papa Bits yung pinirman ko na na-receive ko galing sa mayor's office, yung permit daw, permit. Kuhan ko dyan. Marami kaming binigyan po dito. Mga nagtitinda-tinda lang ng Pero nung eleksyon, nasabi yun ni mayor, nabanggit na yung ganitong sira-sira store lang, ticket lang, kada araw 30 or 20. Pero yung ka talaga na kukuha ka ng business permit, yung malaking tindahan, yun nga mayroon na nagkuha 10K daw yung mga 10K daw yung nabayaran niya. Tapos yung punan niya sa pagtinda, mga 5K lang. Yun, parang siya. Parang nagsisi na kumuha ka agad-agad siya ng business permit. Makakuha niya. Yun, hindi na po siya nakapag-umpisa kaagad ng ng pagtinda dahil inunan niya yung permit. Kasi sabi niya, para wala daw ko nung kabala or problema. Yun na problema tuloy siya dahil wala na siyang ipupuhunan. Maghanap naman siya ng bagong puhunan kasi nag-asikaso kaagad siya ng business permit dahil nataranta po siya sa unang na magbigay ng mga ganitong papel na pipirmahan na kumuha ng business permit. Ito wala naman imposible kasi hindi naman tayo dito makukulong kasi yung lang po dito, yun nga, yung may business kailangan kumuha ng permit. Parang nataranta siya, inuna niya yung pagkuha ng permit kaysa sa niya sa tindahan. Hindi mo na niya hinintay yung sabi ng mayor kung ano yung proseso sa mga maliliit na tindahan, yung malalaking tindahan na yun talaga ang dapat kumuha ng mayor's permit, magpunta doon sa yung ganito lang sa amin na kung on-off lang na pagtinda, titikitan daw lang. Pareha lang sa doon sa mga merkado. Binibigyan lang ng ticket. Okay naman kami nun. Ewan kung araw-araw ba yun. Ang hindi ko lang naintindihan kung araw-araw magbibigay po kami bibigyan kami ng ticket kasi sa merkado araw-araw sila binibigyan. Hindi ko lang kung kami dito yung may maliliit na ganito mga sira-sira store kung araw-araw po kami magbibigay. Kasi minsan nga walang binta. Yung ibibigay? Yung ihatag. Yung ibibigay namin, guys. Oh my God. Nung pagkuha ko nga ng video, kasi tinatanong kung ano yung business natin, sabi ko, yun nga nasabi ko na meron po akong tindahan. Yun, hinihingian po ako ng mayor's permit. Pero kumuha lang po ako sa barangay permit lang, certificate, inukihan naman. Kaya ayun na napagawan tayo ng video ATM kasi marami din pong hinihingi. Wala na. Kaya ng laman, hindi na lang natin ilalabas yung mga hinangir natin na yan kasi niinitan naman siya dahil trapal. Yung ilalabas natin yung mga sapatos na nilabhan ko kahapon. Yan na sa misa. Mabigat yung misa. Yan, mga sapatos nila yan.
Yung kay Pinsoy dyan, 3. Ayan. Kay Pinsoy yan. Basa pa, basa. Tapos ito kay Pinsoy. Ito kay Chrislyn. Sia. Nilabyan. Nilabhan ko yan kahapon kasi gagamitin sa Play-Doh. Yung mga rubber shoes. Marami na naman tayong naipon dito guys sa laundry basket. At ayan, habang tayo'y nagpapahinga, magpupo muna tayo guys. Dahil hindi talaga ako nakapag-umpisa kahit isa. Hindi po tayo nakagsis, hindi po tayo nakakulik ng baol para magka-coins. Tapos hindi pa tayo nag-live. So, unahin ko muna yung pag-live ko para matapos na po yung pag-live. Saka na lang po ako magsisiis kasi pwede ka nakahiga na nagsisiis at nagkukulik ng baul. So, live muna yung unahin natin. Ayan, magla-live po tayo guys habang nagpapahinga. Live muna tayo sa pupo. Dito muna tayo maghanap buhay sa pupo. Tapos na naman po yung mission natin sa eskwelahan. Pero mamaya pag labasan na yung dalawa kay Pinsoy at saka kay Chrislyn dahil alas 3, pwede lang muna si Papa Beach yung kumuha sa dalawa. Dahil si Chrislyn grade 4 is alas 4 po yung labas. Hindi na tayo sasama dahil hindi na po kami magkakasya. Pag hindi pa dumating si Christian na mga oras na mga alas 2 ngayon alauna na kasi malayo po yung Balamban. Hindi naman po ako makakatulog pag humiga. So, magano muna tayo magla-live para po magkapira po tayo. Magkapira sa pupo. Dahil bago-bago lang po tayong nakaka-cash out nung isang araw ng 725 yung na-cash out ko. So, nagamit ko po yun sa ano ba yung binayaran ko. Basta ganun. Nagamit ko yun. Na kahit papano, kahit konti lang yung natin kita sa pupo is nakakatulong din. Yan. Live muna tayo. Live. Para po tayo magkapera. Nandito lang tayo sa bahay, siyempre dumiskarte po tayo para magkaroon tayo, may pumasok na pera sa atin araw-araw kahit piso-piso lang. Kamali pala tayo ng bigkas. Yung labas ni Sia at saka Pinsoy pareho alas 3. Yung alas 4 ay si Chrislyn. So ayan, parang nagkakaano na. Kakalo-halo na yung natin salita. Hindi na natin maituwid din. Sobrang init na kakaramdam ka talaga ng sakit ng ulo na talagang ako naman parang kanina nahihilo kasi ako dahil nagising tayo or bumangon alas 4. Yun nga, sabi ko magsasaing tas hihiga pabalik, tas hindi naman ako nakatulog, tas yun bumangon mga alas 5 dahil mag-asikaso na, magpapakain, magpapaligo, magbibihis. Tapos ayun, parang hindi tayo magkaundagaga. Tapos habang hinahabol natin yung oras na hindi sila malit at makasama pa tayo sa eskwelahan na yun, hindi naman tayo nakaligo. Na ngayon lang lumakad tayo hindi naligo dahil hindi talaga ako umaalis ng bahay na hindi po ako naliligo. Hindi tayo nakakapag-ayos. Ngayon wala tayong mga dyan, chemical na nilagay. Kahit liptin, hindi na tayo nakaglagay. So, okay lang yun.
Basta natapos po yung mission natin. Ayan, parang inaantok na tayo sa kala-live ng Pupo. Pero tiningnan ko yung oras, 13 minutes na lang. Makukumplito ko na yung 60 minutes na pag-live. Tiis-tiisin lang muna natin kasi gusto kong mahiga muna, mag-relax. Yan, 1:59 na. Tapos nagka-chat kami ni Mama Walin, parang papauwi na daw si Christian.